bata kami ng mga tropa ko, amaze na amaze kami sa mga nakamotor. Lalo na yung mga nagra-rides ng malayo, tapos may mga grupo pa sila. Napaka-cool nila tignan, lalo na yung mga malulupit na mga motor at samahan pa ng mga kanilang malulupit na gears. Balang araw men, magkakaroon din tayo ng motor. Tama ka dyan, men. Mapupuntahan natin yung mga lugar na gusto nating puntahan. Hanggang pangarap lang muna kami dati. Siyempre, pag bata ka pa, wala ka pang trabaho. Estudyante ka pa lang, hindi mo talaga ma-afford yung mga yan. Pera na lang kung tatay mo si Manny Pacquiao. Nagkaroon sila pinya ng motor dati. Siyempre, gaya na naman ng bisikleta, masayang masaya kami. Sakto kasi, hindi ako marunong gumamit ng motor. At yung motor nila pinya, yung pinagpraktisan namin. Salitan lang kami sa paggamit at hindi kami pwede lumayo dahil wala pa kaming mga lisensya. Ilang araw lang namin siya pinagpraktisan kasi motor yun ng papa ni Pinya kaya hindi namin siya laging pwedeng hiramin. So fast forward, nagkaroon kami ng sari-sarili naming trabaho at unti-unti nang nakakabili yung mga tropa ko ng kani-kanilang mga motor. Ako naman, medyo natagalan ako makabili ng motor kasi, ang hirap makahanap ng trabaho kapag animation. Buti na lang talaga, natanggap ako sa isang animation studio. Muntik pa ngang hindi ako matanggap doon kasi hindi pasado yung gawa ko. Naawa lang ata yung direktor sa akin doon Sir, kunin niyo na ako, sir. Kailangan ko na ng trabaho, sir. Okay naman yung gawa mo, pero may mga ayusin lang tayo para maging okay yung animation mo. Tapos, pwede ka na mag-start next week. Alright, thank you, sir. So, nagkaroon ako ng mga project sa animation studio na yon. At nagumpisa na rin ako mag-ipon dahil may mga buwan na may projects at may mga buwan na wala din. Nung nakaipon na ako, nagpatulong ako kay Pinya para maghanap ng second hand na motor. Oo, second hand lang mga men dahil hindi ko afford ang brand new. So, naghanap-hanap kami sa Facebook ng mga nagbebenta ng second hand na motor. Men, hanapan mo ako, yung violet yung kulay. Eto, men, may nakita ako. Wala boy, hindi kasya sa budget ko. Hanap pa tayo. Medyo natagalan kami sa paghahanap dahil hindi pasok sa budget ko yung mga nakikita namin sa marketplace. Hanggang sa 2 buwan na ata ang nakalipas, nakita na namin yung motor na pasok sa budget ko. Eto na men, pasok na pasok sa budget. Pero men, ang layo. Sa Manila pa daw sila. Kausapin natin, baka pwede meet up sa Pampanga para mas malapit. Kinausap namin yung seller kung pwedeng meet up na lang sa Pampanga. Buti na lang at pumayag sila. So nag-commute kami ni Pinya mula Baguio hanggang Pampanga. Gamitin sana namin yung motor niya pero wala pa kasi akong lisensya that time at hindi pa ako masyadong marunong magmotor. Kaya ang plano pag nabili namin yung motor na yun yung gagamitin namin pabalik ng Baguio. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating na kami ng Pampanga. At hindi pa kami nakakababa, nakita na namin yung motor na nakapark malapit sa bababaan namin. Sheesh! Yun ata yung motor na bibilihin mo, men, no? Oo nga, no? Yun na yung nasa picture. So, nakipag-meet na nga kami sa seller at confirm na yun yung motor na bibilhin namin. Kumain muna kami, saglitang usap-usap at binayaran na namin yung motor. Alright, may motor na ako, men! Congrats, men! Bumiyahe na kami pabalik ng Baguio at si Pinya ang nag-drive. Sa sobrang excited ko, hindi ko naramdaman yung pagod ng biyahe. Tapos parang ang bilis namin nakauwi kahit ginabi na at mahina pa yung headlight ng motor. Uy, salamat sa pagsama, men. Walang anuman, men. Natutupad na yung pangarap natin magkaroon ng mga sari-sariling motor. Kaya nga makakapunta na tayo sa mga gusto nating puntahan. Pero bago ko magamit yung motor ko, kailangan may driving license ako. Kaya pumunta ako sa LTO para kumuha. At hindi ko alam na may written exam pala. Leche! Buti na lang, pumasa ako. Stock knowledge, baby. Pagkatapos ng written exam, may practical exam din. Meron ka bang motor na gagamitin? Meron, sir. Sige, ikot ka lang dyan. Okay na, pasado ka na. Balik ka ulit sa window 5 tapos ibigay mo to. Ay, yun na pala yun. So pagkatapos ng proseso at matagal na paghihintay, nakuha ko na ang aking lisensya. Magagamit ko na ang aking pinakamamahal na motor. Tara my friend, maghanap tayo ng checkpoint.
Dahil may motor at lisensya na ako, sinubukan na namin mag-rides ng mga tropa ko. Isang naalala kong experience, sumali kami sa isang training ng isang malaking community dito sa Pinas. Nagkakandak sila ng motorcycle skills training and road safety seminars. So, sumali kami nila Pinya kasama ang iba naming tropa. As a beginner, feel ko naman marami akong matututunan sa training na yon. Syempre, bago ang biyahe, nag-prepare muna ako. Bumili ako ng mga safety gears kagaya ng helmet at gloves. Alright. Sabi nga nila, 'di ba, kapag nagmo-motor ka, nakahukay na daw yung isa mong paa sa lupa. Kaya need natin ng mga 'yan. Sa Pangasinan, ginanap yung training na yon. So, bumiyahe kami ng 2 oras mula Baguio hanggang Pangasinan. Pagdating namin doon, nagulat ako kasi sobrang daming motorcycle riders. Sa sobrang dami, halos ma-occupy na namin yung magkabilang kalsada. Doon ko nakita na napakalaki pala talaga ng community ng mga motorcycle riders. Pagdating namin sa venue, inumpisan na nila kami turuan ng mga proper techniques sa paggamit ng motor. Itinuro din sa amin kung paano ang defensive driving. Wata! 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 Hindi ganyan yun, bata. Ay, sorry po. Natapos namin yung training na yon kahit napakainit. Let's Pero kahit ganun, masaya pa rin kami kasi nakapag-rides na kami, may mga natutunan pa kami, 'di ba? Marami akong napapanood sa social media na binablog nila yung mga road trips nila. Doon ko din nalaman yung pagmamotovlog. So, napaisip ako na total mahilig naman kami mag-road trip, bakit hindi ko i-document, 'di ba? Para na rin ma-promote yung mga tourist spot natin dito sa Pinas. At para na rin, pag tumanda ako, may mga vlog akong ginawa na magpapaalala sa akin sa mga lugar na pinuntahan ko. Kung may mga manonood man or wala, okay lang. So, gumawa ako ng YouTube channel ko at bumili ako ng second hand na camera dahil mahal ang brand new. Bumili din ako ng action cam na yung budget lang. Pero suggestion ko lang, mas okay na pag-ipunan yung magandang quality na camera kaysa sa budget. Kasi, grabe problema ko sa dashcam na nabili ko. Hindi maganda yung pagkuha niya ng maganda kong boses. Ay. Nung nakumpleto ko na yung mga camera gears ko, inimbitahan ko si paring Ruru na mag-road trip kami at i-vlog namin. Pumayag naman siya at nagumpisa na kami mag-vlog-vlog kuno. So every time nagkakaroon kami ng bakanting oras, bumabiyahe kami ng mga tropa ko. Napakasaya guys, hindi ko alam kung makaka-relate kayo, pero iba yung saya ng pagmomotor kapag nagra-rides kayo. Although masaya pa rin naman sa sasakyan, pero iba sa pagmomotor. Kasi kitang-kita mo lahat ng tanawin na madadaanan nyo. Ramdam na ramdam mo yung lamig at sariwang hangin kapag nagro-road trip kayo sa mabundok na lugar. Napupuntahan mo yung mga lugar na hindi kayang puntahan ng sasakyan. Nakakapagod siya kumpara sa paggamit ng sasakyan dahil kalaban mo dyan ang init at ulan. Pero alam mo yun, yung feeling na sulit yung pagod at paghihirap kapag nagro-road trip kayo? Hindi rin mawawala yung muntik kayong madisgrasya dahil sa madulas na daanan. Mga ibang motorista na walang paki sa kapwa motorista. Syempre, hindi ko rin sasabihin na perpektong tao ako. May mga pangyayari din na kasalanan ko talaga kaya muntikan ako maaksidente. Meron kasi yung one time na nag-overtake ako sa isang truck. Nakalimutan kong tumingin sa side mirror kaya hindi ko nakita na meron din palang nag-overtake sa akin. At ayun, nagkasabihan kami. Nagulat lang ako kasi mas may damage pa yung sasakyan niya kaysa sa akin. And yun, binigyan ko na lang ng pera pang paayos sa nagasgas na sasakyan niya. Napakalaki ng naitulong ng pagmomotor sa mental health ko. Hindi lang dahil sa hindi na ako nagko-commute, naging stress reliever ko siya. Pero nung nagkaroon ng pandemic, natigil ang pagro-road trip namin. Saktong magra-rides na sana kami, ay biglang nag-lockdown. Nakakalungkot lang that time kasi hindi na makalabas. Kung makakalabas man, pupunta lang sa palengke para bumili ng pagkain. Hindi ko na ikikwento dito lahat ng lugar na napuntahan ko dahil gusto kong ulitin lahat yon kasama si Eli Bonbon. Sheesh! Yo, yo, yo! So, meron kaming YouTube channel, walang iba kundi ang Jen and Ellie's Adventure. Ikukwento namin lahat ng adventures namin dito through animation. Maghahanap kami ng mga kwento patungkol sa mythology, kultura ng mga Pinoy, kasaysayan at horror stories. Kaya kung may maraming kwento dyan sa lugar nyo, i-comment nyo lang. Susubukan naming puntahan yan at ma-feature sa mga episodes namin. Para lagi kayong updated sa mga episodes na ilalabas namin, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Alright?
yan.